Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ng belated happy birthday kahapon si Ate Lori Mercado. Nagdiwang ng kanyang ika-60 taong kaarawan. Welcome to the club, Ate Lori. Gayun din ay binabati ko ng belated happy birthday din si Ronnie Sevilla, ang aking kapatid na si Consgo Umali, sa aming apo na si Lian na nasa New Zealand, kay Aya Nukum na nasa Canada, at ngayong araw na ito ay birthday ni Chat Dungo. Advance happy birthday kay Gio at Karen Dungo, Jen Sevilla, John Del Rosario at William Victoria. Advance happy wedding anniversary rin sa aming anak na sina Joel at Elaine Umali. Happy listening kina Sol Di Magiba at mga kasama niyang cook, kay Ate Levi Diogracias at sa aking inaanak na si Abner Diogracias, at sa mga leader at miyembro ng Puno Memorial United Methodist Church sa pangunguna ni retired Supreme Court Chief Justice Renato Puno at Pastor Gilbert Acedillo. Karaniwan, kapag tayo'y nahaharap sa mabibigat na responsibilidad, seryosong karamdaman at panganib sa kaligtasan, natatakot tayo. Ang ating aralin sa araw na ito'y nagtuturo sa atin ng ilang mahalagang bagay kung paano natin mapagtatagumpayan ang takot. Kaugnay nito, pagbubulay-bulayan natin ang naging karanasan ng mga alagad ayon sa Mateo 14:22 hanggang 33. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Mateo 14:22 hanggang 33. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga tao, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang bangka at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Naharap ang mga alagad sa matinding takot sapagkat nanganganib na lumubog ang sinasakyan nilang bangka na sinasalpok ng malalakas na alon at hangin. Isa pa, hindi nila kasama si Jesus, kaya't lalo silang sinidla ng takot. 9 na oras na silang nakikipaglaban
sa malalakas na alon at hangin hanggang sa makita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pero inakala nila na siya na ang nakita nila ay isang multo, kung kaya't lalo silang natakot. Itinuturo sa atin ng ating aralin ang mga sumusunod. Una, kapag may haharapin kang malakas na alon at hangin ng buhay na katulad ng malaking pananagutan, mabigat na karamdaman at nakatatakot na kalamidad, ang una mong dapat gawin ay humanap ng tahimik na lugar upang makipagniig sa Diyos. Ang lugar na iyon ay magmimistulang filling station kung saan ay kakargahan ka ng Diyos ng bagong kalakasan at bagong kapangyarihan. Ginawa ito ni Jesus sapagkat nalalapit na ang gagawin niyang pag-aalay ng buhay para sa kaligtasan ng lahat. Wika sa verse 23, matapos niyang paalisin ang mga tao, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Kung kailangan ni Jesus ang manalangin upang hingin ang gabay at pagpapala ng Ama, lalo nating kailangan ito. Ang panalangin ay hindi lamang isang aktibidad, kundi ito'y isang paraan ng buhay, a lifestyle, a way of life. Makinig na mabuti, sapagkat sa panahon ng iyong pananalangin ay doon nag-i-issue ang Diyos ng mga instructions kung ano ang iyong gagawin o kung sinong tao ang iyong lalapitan. Wika ni Martin Luther, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Ikalawa, isipin mo na walang pagkakataon na ikaw ay nag-iisa sa mabibigat na laban ng buhay sapagkat lagi mong kasama si Jesus. Totoong nakapanghihina ng loob ang maisip na mag-isa mong hinaharap ang mga alon at hangin ng buhay. Wika sa verse 25, nang magmamadaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Si Jesus ay laging sumusunod sa iyo, nasa iyong harapan, nasa iyong likuran, nasa iyong tagiliran. Hindi siya maaaring hadlangan ng kaligtasan na tulungan ka sapagkat siya ang Panginoon ng kaligtasan. Jesus has control over the waters, over the sea, and over the winds. Isang barko ang naglalayag sa gitna ng masungit na panahon. Lahat ng pasahero ng barko'y takot na takot, maliban sa dalawang batang masayang naglalaro. Isang pasahero ang nagtanong sa dalawang bata kung bakit hindi sila natatakot. Isa sa dalawang bata'y sumagot at nagsabi, "Hindi po kami natatakot dahil ang aming tatay ang kapitan ng barko." Si Jesus ang kapitan ng iyong barko, kung kaya't maluwalhati kang makapaglalayag sa gitna ng malalakas na hangin at alon ng buhay. Wika ni Pablo sa Roma 8:31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? God's love will see you through. God's love will see us through. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman maaagaw ng sino man, walang kapangyarihan sa mundo na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig na ito ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sabi ni Pablo sa Roma 8:38-39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig,
kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ikatlo, huwag mong hayaang dalhin ka ng iyong pagkatakot sa pag-iisip ng mga negatibong bagay na siyang hihila sa iyo sa balo ng kalungkutan at kabiguan. May tinatawag sa psychology na self-fulfilling prophecy. Kung iniisip mo na mabibigo ka nga dahil iyon ang iyong propesiya. Kung iniisip mong pangit ka, papangit kaya ka nga dahil iyon ang iyong propesiya. Ganito ang tala sa verse 26 ng ating aralin. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig, multo sigaw nila. Kapag ikaw ay takot, talagang kung ano-anong multo ang nakikita mo. Sa halip na makita mo ang mga oportunidad, ang nakikita mo'y ang mga panganib. Sa halip na makita mo ang isang baso na may lamang kalahating tubig na kalahati na lang ay mapupuno na, ang nakikita mo ay isang baso na kalahati na lamang ay mauubos na. Kapag tayo'y takot, maging ang isang maliit na kaaway ay nakikita natin na isang higante. There is power in the word. Sa halip na mag-isip ng mga negatibo, isipin mo na lamang ang pangalang Jesus, ang pinakamakapangyarihang pangalan sa langit at lupa. Wika sa Filipos 2:9-10, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Sa Arabic folktale na pinamagatang Ali Baba and the 40 Thieves, natuklasan ni Ali Baba ang magic word kung paano bubuksan ang isang yungib na pinagtataguan ng mga mandarambong ng sangkatutak na kayamanan. Ang magic word ay open sesame. Sa atin, ang open sesame ng mga pagpapalang hindi natin kayang bilangin ay ang pangalang Jesus. Kapag ito'y pinaniwalaan natin at binikas natin, mabubuksan hindi lamang ang kayamanang panlupa, kundi higit sa lahat ang kayamanang panlangit. Ang kayamanang panlupa ay magbibigay lamang sa atin ng kasiyahan, ngunit ang kayamanang panlangit ay magbibigay sa atin ng life's meaning, ng life significance na hahantong sa buhay na walang hanggan. Wika sa Roma 19, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Inakala ng mga alagad na si Jesus ay isang multo, kung kaya't sila'y lalong natakot. Sa harap ng kanilang pagkatakot ay simple lamang ang sinabi ni Jesus. Wika niya sa verse 27, "Huwag kayong matakot, ako ito." Punong-puno ng kahulugan ng pangungusap na iyon. Kapag nasa atin si Jesus, ang nasa ating presensya ay si ako nga, ang Diyos na omnipotente, omnisyente at omnipresente. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat at sumasa lahat. Kapag tinanggap mo na si Jesus na sarili mong Panginoon at tagapagligtas, sa sandali ng iyong pagkatakot ay lalapit siya sa iyo at sasabihin niya,
Ako ito. Ipasa mo sa akin ang iyong kabigatan at bibigyan kita ng kapahingahan. Maaari mong angkinin ang sinasabi sa Isaias 43:2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Ika-4, magtiwala ka ng ganap na sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Jesus ay ang imposible ay nagiging posible, na kaya mong magawa kung ano ang kanyang nagawa, sapagkat siya mismo ang nagsabi sa Juan 14:12, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginawa ko at higit kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Nakita ni Pedro na lumalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Sa paniwala niya ay kaya rin niyang gawin iyon. Kaya't sinabi ni Pedro sa verse 28 ng ating aralin, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Hindi nag-atubili si Jesus na pagbigyan si Pedro sa pamamagitan ng pagsasabi sa verse 29, halika. Nais ni Jesus na magkaroon tayo ng pananampalatayang makikipagsubukan sa malalakas na hangin at alon. Nais ni Jesus na magkaroon tayo ng isang pananampalatayang daring, matapang at handang sumuong sa mga panganib. Isang pananampalatayang hindi tumutupi maging sa amba ng kamatayan. Nagawa ni Pedro na lumakad sa ibabaw ng tubig, sapagkat habang siya'y nakatingin kay Jesus, hindi niya napapansin ang malakas na hangin at alon. Ngunit nang ialis niya ang kanyang tingin kay Jesus, ay ganito ang nangyari ayon sa verse 30. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Maaaring hindi kaagad baguhin ni Jesus ang iyong sitwasyon. Maaaring nariyan pa rin ang mabigat na responsibilidad, ang seryosong karamdaman at panganib sa kaligtasan. Ngunit babaguhin niya ang iyong pananaw, babaguhin niya ang iyong espiritu. Pagkakalooban kanya ng bagong espiritu, ng espiritu ng pagtatagumpay sa halip na espiritu ng pagkabigo, ng espiritu ng paglaya sa halip na espiritu ng pagkaalipin. Ganito ang wika sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. 5, sa panahon ng iyong pakikibaka, sa malalakas na hangin at alon ng buhay, ang hilingin mo kay Jesus ay dagdagan ng iyong pananampalataya, katulad ng kahilingan ng mga alagad na nasusulat sa Lucas 17:5, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Nagsimulang lumubog si Pedro sapagkat nanghina ang kanyang pananampalataya. Ngunit sa kabila ng kakulangan ng kanyang pananampalataya, sinagip siya ni Jesus. Kanyan kabiyaya ang Panginoon. Pinahahalagahan niya maging ang maliit na sukat ng pananampalataya kahit kasinlaki lamang ng buto ng mustasa. Wika ni Jesus sa Mateo 17:20. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Can you imagine kung ano ang makakaya mong gawin kung may pananampalataya kang mas malaki kaysa buto ng mustasa?
pag-aalinlangan ang kalaban ng pananampalataya. At kapag nag-alinlangan ka, papasok ang takot. Kapag natakot ka, kayang-kaya kang ibuwal ng mabigat na responsibilidad, seryosong karamdaman at panganib sa kaligtasan. Wika ni Jesus kay Pedro sa verse 31, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Mukhang ang pananampalataya ni Pedro ay mas maliit pa kaysa buto ng mustasa. Ang kailangan lamang ay magkaroon ka ng pananampalatayang mas malaki, mas mabigat kaysa dinadala mong responsibilidad, kaysa seryoso mong karamdaman, kaysa panganib sa kaligtasan na iyong kinakaharap. Ang kailangan mo lamang ay pananampalatayang mas malaki kaysa iyong krisis. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, marami pong salamat sa araling ito na aming natutuhan ngayon. Tulad ng kahilingan ng mga alagad, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, walang imposible. Lahat ay pwedeng mangyari. Lahat ay makakaya namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.